Kinikilala namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ay dalisay, na ito'y punong-puno lamang ng katotohanan at marami sa iyong mga salita ay hindi lamang naglalahad patungkol sa nangyari noong unang panahon, kung hindi ito ay pinuno mo at pinili mo upang magbigay ng tulong sa inyong mga tao. Tulong, Panginoon, upang maharap din nila ang dapat nilang harapin sa buhay na ito. Kaya kami ay umaasa na ang pinili naming pagbulay-bulayan ay mangyaring magamit mo sa inyong mga kamay upang patuloy kaming patnubayan sa aming paglalakbay dito sa lupa at tulungan kami sa iba't ibang mga dapat naming harapin. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong kasapatang tulong upang maging malinaw sa amin ang nais mong ituro sa hapong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano man ang estado ng bawat isa sa atin sa buhay, there is always something that altogether we will encounter. Whether as an individual o kung kaya tayo ay magkakasama bilang mga Kristiyano at tumatayo bilang iglesia ng Diyos. At ito ay may kinalaman sa pagpili o sa paggawa ng isang desisyon sa buhay dahil ito ay tinalaga ng Diyos na maging bahagi ng ating buhay dito sa lupa. It is a crucial element in living life. Alam po natin. Magkamali tayo, hindi natin ito pansinin, tayo ay mayroong haharapin. We are all faced with choices in life. At yung iba dito dumarating sa atin when we feel less ready to do so. Nung bata tayo, meron tayong hinarap na desisyon na kung hindi mo pinaghandaan, malilito ka. Halimbawa, aral ka lang ng aral, di mo pinansin, sa mahalaga, pumasa. Then suddenly, mag-college ka na. At tinatanong ka ng magulang mo, nais kung mag-aral ka at kaya ka namin pag-aralin sa universidad na pinakamaganda sa ating lugar. Anong balak mong kunin? Kung ito'y hindi mo pinag-isipan, pinaghandaan, at nandun ka sa point na yon ng iyong buhay, yung common na nangyayari, magkakamot ka ng ulo. Sasabihin mo, hindi ko po alam. Ano ba sa palagay niyong bagay sa akin? Di po ba? So, nangyayari yung mga ganon. Nung nag-aaral ako, ganyan nangyari sa akin. Aral lang ng aral, di ko pinansin. Nung magka-college na ako, sabi sa akin, ano bang pag-aaralan mo? Di ko yun napag-isipan. Ang kala ko lang, katulad ng high school, pasok ka lang ng pasok, no? Tuturuan ka, no? Ay, tinatanong ko, iba-iba pala yung college department. Kaya, yung ate ko nasa engineering. Sabi ko, doon lang ako sa engineering, at least nandun si ate. So, nag-engineering ako. Nakakabilang pa ako sa tinatawag na choice section, scholar section. Kasi mataas yung average ko nung graduate ako. Pero per semester pa lang natanggal na ako. Hindi ko alam ang hirap pala ng engineering. So, nung time ko, hindi ka po basta-basta makapag-enroll, parating pupunta ka muna sa advisor mo. Sabi ng advisor ko sa akin, alam mo, mas maganda
pumunta ka sa Business Administration or College of Sciences. Kasi dyan, ang tataas ng grade mo. Pag may kinalaman, yung grade mo sa mga subject sa engineering, sabi niya, ang bababa. No? Pumapasa ka naman, pero mabababa, kaya natanggal ka. So sabi niya, ang tingin ko makababalik ka kung doon ka lilipat. Eh yung sinasabi niya naman, pinag-isipan ko. Pero dahil meron akong tinatawag na skin asthma, nakita ko puro babae yung naka-enroll doon. Sabi ko, so I feel so insecure dahil hindi maganda yung balat ko, lalo na pag mainit yung panahon. Wala pang mga aircon na classroom noon. Hindi kagaya sa engineering, mechanical, lahat kami lalaki. No? Walang pansinan kung anong uri ng kutis meron ka. No? Lahat kami doon pogi. So, may mga bagay na parang huli na, hindi mo malaman. Kaya may ibang factor na hindi mo sukat akalain. Katulad ko, may ibang factor na naghinder kung saan dapat ako. Nagtiyaga, pero nahirapan ng gusto. Halos pasang-awa lang yung mga grade. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakakaraos pa rin. At minsan, bilang mga mananampalataya, ganun tayo. Parang ang nangyayari na lang when God puts us sa mga crossroads na katulad nito sa buhay Kristiyano, parang nakaraos lang tayo. Sa halip na we can face it with confidence in Jesus Christ, we can face it ready sa ating buhay. May mga bagay tayong nakaligtaan na isaayos sa ating buhay upang sa pagdating ng ganung mga pagkakataon, lalong-lalo na sa oras na hindi natin inaasahan, mayroon ng nakaset na standard na kusang kikilos para gabayan tayo doon sa dapat nating gawin. At yan yung nais kong talakayin sa pamamagitan lamang ng kilala ninyong taong muli. But this time, they are named. Kanina, hindi sinabi kung sino yung mayaman na lalaki na yon, maimpluwensyang lalaki na yon. Dito naman, ay binanggit sa atin na kilalang kilala nyo, ngunit bihira po ninyong naririnig sa tagal ng pagiging Kristiyano ninyo. Ito po ay doon sa maiksing paglalathala ng Scripture kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan po ay matatagpuan natin sa Daniel chapter 3. Babasahin ko lamang po sa Daniel chapter 3, yung verses 8 to 18, dahil po, I assume again, you all well versed, karamihan po sa inyo, sa buhay ng mga kaibigan ni Daniel. In fact, lately, si Brother Manny ay binasa-basa yung mga bahagi sa Daniel. Verse 8, therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and accused the Jews. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, shall fall down and worship the gold image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon. So mga rulers din ito in some way. They are named Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up.
Then Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Now, if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Pag-iisipin mo, gano'n sila kabalis tumugon, alam nila kung anong gagawin. How we wish we are like that as the children of God, as the servants of God, na ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nila, dahil sa inggit ng ibang tao, nalagay sila sa ganitong kalagayan. Hindi nila naisip, hindi nila pinagandaan, ngunit hinarap nila ito. At kung titignan natin, parang hindi sila namumblema. No? Parang, wala lang. Sabi nila, binalaan sila ni Nebuchadnezzar, pero wala lang. Sabi nila, Oh Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Parang, Parang, bakit ganito ka-compose ang mga taong ito, itong mga anak ng Diyos na ito? Di ba nila naintindihan? Di ba nila naunawaan kung ano yung kanilang haharapin? Kung ano yung sinasabi ni Nebuchadnezzar? Paano sila? Bakit ganito? Yung nakita nating tila confidence na meron sila. And ito yung gusto nating matutunan at ito yung nais kong bigyan nyo ng pansin. Bakit naging ganito ang tugon nila? Una sa lahat, sa verse 16, masasabi ko that they know for sure kung ano yung duty and responsibility nila in claiming to be the followers or the believers of Yahweh. Ba? Ang Diyos nila, wala pa naman si Jesus sa picture ng time nila na klarong ang Panginoon at tagapagligtas ay si Jesus. They think of God as yung binanggit kanina, the covenant God, Yahweh. And they know for sure kung ano ang duty at responsibility nila kasi related sila kay Yahweh. Kaya nga, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Hindi na kailangan sagutin nila kung dapat bang i-worship kasi ang linaw naman doon sa command nila na kung ang sasampayin mo si Yahweh, you have to have no other gods than Yahweh. Siya lang ang iyong mamahalin. Pangalawa, you shall not make any graven image. Na kung saan, kahit nasabihin mong, iyan ay si Yahweh, katulad ng ginawa ng mga tao ng Diyos nung ginawa nila yung golden calf. Di-represent nila si Yahweh through an animal, ay hindi pa rin uubra. And so, in relating to God, the people of God know very clearly kung ano ang duty at responsibility nila.
sa kanilang buhay na meron sila pagdating kay Yahweh. You cannot act decisively sa buhay unless you know for sure what your duties, what your obligations are in reference to Yahweh, in reference to Jesus Christ, whom you call as your Lord and Savior. Dapat ngayon pa lang napakalinaw nito sa inyo. Sa iba't ibang issue sa buhay na ito. Kasi ang Scripture, pinagkalooban na tayo. Kung makikipag-relate ka kay Jesus, no? Ano ba ang duties and responsibilities na iniatang sa iyo ng ating Panginoong Jesus, katulad doon sa pinag-aaralan natin, in order to remain following Him. Hindi naman tinago ni Jesus. Hindi naman naging malabo si Jesus sa bagay na yon. At ganun din dito. Remember this, God in most cases made the path of duty and plain and clear whenever He asked any of His people something for Him in His kingdom. Kadalasan po, malinaw na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. God made the path of duty plain and clear. Huwag po tayong padaya sa iba na hindi ko alam Sasagutin yung mga, ay pasensya na po pastor, hindi ko alam. Paano mo nasabi yan? Binabasa mo ba yung iyong biyayang tinanggap sa Diyos na ibigay niya sa iyo ang kanyang mga salita? Kung binabasa mo ito, kahit na sabihin natin New Testament lang yung Bible mo, makikita mo that God gave it plainly and clear. Kaya nga pag inobserve mo yung nangyaring itong event, kitang-kita mo kaagad dito sa mga kaibigan ni Daniel. Nebuchadnezzar asked them to fall down and worship his image. Ano yung response nila? Kitang-kita mo, there was no hesitation at all on their part what to do. Why? They know already what their duty was. Tandaan niyo yan. You can never excuse yourself when God has made that duty very clear. Kaya nga sa pagharap sa ganitong pagsubok, dapat klaro sa inyo kung ano yung duty mo, madali mong masasagot, madali mong matutugunan kung mas takot ka sa Diyos kaysa tao. There are only but few instances in which the Christian, after using all the means in his power to ascertain his duty, na sa tingin niya, there is dark left. Kung ganun po ang maging sitwasyon, ano mong dapat mong gawin? Ako, kahit sa buhay ko, kahit sa pag-guide ko sa inyo, kung ano yung klaro ngayon, gawin mo na. Paubaya mo sa Diyos yung hindi klaro. Bakit hindi klinaro ng Diyos? Paubaya mo sa Kanya. Pero kung klarong-klaro ngayon, sitwasyon mo, kung ano ang tagubilin ng Diyos, tugunan mo na yan. How are you to know your duties and obligation? 1, look for divine guidance and teaching in God's Word. Halimbawa, parati ko sinasabi sa inyo, God should be at the center of the life of a Christian. Iba-iba yung sphere of influences sa buhay natin. Kung kayo'y married, meron kayong tinatawag na married life. Diba? Kung single kayo, wala kayo nun. So sa single lang kayo,
So, yun ang bibigyan mo ng pansin. Kasi, darating ang panahon, halimbawa, tumatanda ka na, at tila baga parang wala kang nakikitang direksyon ang makapag-aasawa ka, dapat, mas matindi na yung preparation na ginagawa mo sa possibility na yon. Kasi alam natin, sa kalooban ng Panginoon, hindi lahat ng Kristiyano binibigyan niya ng ganitong kalagayan sa buhay. Hindi lahat. Pero kung nasisipat mo na, lalalim pa. So isipin mo kung dito papunta ang aking buhay. Ano ba ang tagubilin ng Panginoon? Ano ba yung mga warnings ng Panginoon sa ganitong kalagayan? Ano ba yung maaring mga kasalanan na mas malalapit ako sa ganitong buhay? Kung kayo'y nakapagtrabaho na, di ba? Lahat, karamihan may trabaho, pero iba-iba po yung trabaho nyo. Iba-iba rin yung sitwasyon nyo, iba-iba din. Pero may common na tagubili ng Panginoon sa atin. Kaya yung amo nyo masungit o hindi, meron siya. So doon ka nagsisimula, doon sa general teaching. Yung madalas kong sinasabi sa inyo na you always begin with the known even before you think of the unknown. So yun po. Look for divine guidance that is now very openly taught in the Bible. If i-fit mo lang yung life mo, doon sa inyong mga single na gusto nyo mag-asawa, dapat nagsisimula na kayo na isulat, no? Ano ba yung pag-aasawa? Sino ba yung dapat kong mapangasawa? Ano ba yung mga katangiang dapat kong ipanalangin? At anong uri din ba ng buhay na dapat na ikalago ko? I want to be a wife. I also, kung iloloobin ng Panginoon, gusto ko rin maging mother. And so, you gather the divine guidance kasi probably wala ka pa niyan. Diba? Kunyari, you are an impatient person. To have a child and take care of a child, kung gusto mong practical, kung kayo mga single, di tanungin nyo si Sister Charissa. Nakarating na siya sa point na discover niya kung anong karagdagang katangian ang kailangan. Kasi may anak na siya. Nag-aalaga na siya. Nung single siya siguro, nung tanungin nyo rin, Sister, nung single ka, naisip mo ba yan? Sabihin niya, hindi yung mga naisip mo. Eh ngayon, ano yung mga natuklasan mo? Diba? So, you read the scriptures, and then, you also ask your brothers and sisters because of the one another principles given to us. We can encourage one another. We can instruct one another in the faith. And so you all use the available means sa inyong buhay. Yan ay kaloob din ng Panginoon sa atin. Huwag po kayong mahihiya o sabihin ni sister, bakit gusto mo na ba mag-asawa? Bakit? Meron na ba? O, yun po. Okay, matakot. Chismis lang yan. Diba? Enjoy lang natin ang isa't isa, diba? Siyempre, yung curiosity natin, talagang, buhay tayo eh. We're curious. Pag nagtanong ka ng ganyan, expect mo na may kasunod na ano muna yan. Inquiry. Pag sinabi mo wala pa pala, tanong ka ng tanong eh. Sabi mo, then nakikinig lang ako dun sa sermon ni Pastor na paghandaan na daw. So, ganun po, di ba? Natatawa tayo, pero kailangan mo ba sa buhay yan? Oo naman. Kasi pag hindi ka handa, biglang may nangligaw sa'yo, unbeliever. Biglang may nanligaw sa'yo, umaaligid sa'yo. Di ba? Minumulto ka na. Di ba? Multo po, di ba? Biglang sumisulpot. Di mo naman napagandaan. Biglang may nanligaw sa'yo, hindi mo rin alam. Kristiyano naman. Pero, hindi mo sinuri lahat, nakikita mo, hindi ka pa handa doon. Ba't mo hahayaan manligaw sa iyo yun? Isasabihin mo sa kanya, hirap na, Pastor, baka hindi na masundan eh. Di nawawalan ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Nasusubukan ka doon. Dapat harapin mo yun.
Kasi may guidance naman ng Panginoon na binigay sa'yo na yaang relasyon na yan, hindi biro. Oo, isang yan biyaya mula sa Diyos, pero maselan na biyaya yan. Placed in the wrong hand, used by others who do not understand the responsibilities and duties connected to it. Malaki ang disgrasyang dinudulot niyan. Kaya tignan nyo yung society natin. Diba? May magkakapatid, puro panganay. Ano? Sino ba panganay sa inyo? Yung tatlong, tagtatas. Ako po. Anong panganay kayong tatlo? Iba po tatay ko eh. Isa, iba rin yung tatay. Iba isang tatay. Tatlo silang panganay. Ganun nga ang mangyayari. Hindi na paghahandaan, kaya ang resulta po, resulta ng may kaguluhan. So, ganun po sa buhay. But secondly, consider the providential leadings of the Holy Spirit sa buhay mo. Yun nga, sinasabi ko sa inyo. Hindi ko naman sinasabing natapos na ang mundo. Babalikan ko lang kunyari, yung normal kasi sa age natin, pag nag-aaral ka pa, diba? Aral. Lahat ng associated doon. Pag magtatrabaho ka na, iniisip mo ano bang trabaho dapat kong pasukin. No? Doon pa lang sa kurso, kaya doon sa mag-aaral pa lang, kagaya doon, nung nagtuturo pa ako doon sa mga kabataan natin, mahirap lang sila. Hindi matataas na antas yung pag-aaral nila. Hindi naman lahat sila matatalino. So, sinasabi ko sa kanila, ang kursong kukunin nyo, magpasalamat kayo dahil nagkaroon ng kabso rito, libre. Anong kukunin yung kurso? Huwag kayong magpatangay na kung ano-anong kurso. No? Doon lang kayo sa, kung ganito lang yung level, subukan nyo muna sa mga business, commerce na subject, business. Kasi, kahit anong kumpanya, pwede mong applyan. Diba? Kunyari, kukunin mo tourism. No? Baka maging bartender ka. Yun na lang natitira. Lagpas na po yung tourism na pangangailangan. O kaya, pagtatrabahuin ka sa hotel. Diba? Doon ka sa counter. Hotel, ka. Or, ano ba yung tourism? Ako, wala akong masyadong idea, pero maraming hindi nakakawa ng trabaho na related doon sa tourism. Kasi dapat, iniisip mo rin kung yung kursong kukunin mo, panis na. Hindi na po kinakain ng panis. Diba? Wala na siya. Napanis na Noon, diba? High na high. So, iniisip mo, baka mamaya mausay kang sa office work. Tapos, gusto mong magtrabaho. Babae ka, iniisip mo, makatulong sa asawa mong lalaki. Paano kung magkaanak kayo, sino mag-alaga ng anak nyo? Huwag niyo naman parusahan yung mga nanay-tatay nyo. No? Nahirapan na silang alagaan kayo sa tigas ng ulo nyo. Dadagdag nyo pa yung anak nyo. Magpapahinga na yung mga nanay nyo. Huwag yun yung isasama nyo sa problema nyo. Kung sino mag-aalaga. Hayaan nyo lang kung mag-volunteer sila. Pero huwag nyo itoka sa kanila. Tapos na sila dun Kawawa naman sila. Kaya mo ma-enjoy nila. Sabi mo sana, na-enjoy nyo na lang buhay nyo. Pinagandaan na namin tong anak namin. So, hindi yun. Diba? Mali ba yun? Yes. Honor your parent when they are old. That is not the job for an old parent. Kasi yung parent, marami ng kasangkapang sira, kinakalawang, no? Di ba? Binibiro ko nga si sister, pasensya na nga sister, paborito kita ngayong araw na to. Di ba? Nung wala siyang asawa, ang sarap pakinggan yung pagpipiano niya. Nung nagkaasawa, sarap pa rin. Nung nagkaanak, tumitigas na yata yung daliri. Sabi ko, kakabuhat na sa anak. Sabi ko, Charissa, marami ka nasabit ha. Nagtitigasan naman yung daliri mo. Kakabuhat na sa anak mo. So, iisip natin, natatawa tayo, pero may kaakibat pong responsibilidad yun na pinakita ng Diyos.
fathers, di ba? O, ikaw talaga. Bakit ba yung mga fathers ibibigay doon sa asawa nila? Kaya kayo mga asawa babae, kung Kristiyano yung asawa nyo. Ang sabi sa Bible, fathers eh. Ba't ba ako pag nagtuturo mo dyan? Ikaw nga manguna. Nire-review mo yung minsan with love. Sa bandang dulo na yung love. I-review mo na. Ako sabihin mo na. Ano yan? O, di ba? Na-review mo, tapos sa dulo, gagano'n ka lang. O, di ba? O, why? Because we are to admonish one another. Yung mag-asawa dapat ganon. Kasi, alam mo sa salita ng Diyos, alam mo, hinanda na ng Diyos, no? Kung ano, i-consider mo yung providential leading ng Holy Spirit. Yun ang leading ng Holy Spirit. Kasi ang leading, minsan, iniisip na ibang Kristiyano, pag sa Holy Spirit, parang bang hindi nakarely sa salita ng Diyos, kung ano-ano lang. Diba? Kaya nga, may mga Kristiyano, tayo, babae, the Holy Spirit led me to preach the Word of God. Aba, wala sa Bible yan. Sabi niya, leading ng Holy Spirit na maging pastor siya. Kung mga hindi po kayo nagbabasa ng Bible, mag-e-amen na lang kayo. Pero hindi nyo alam, nag-amen kayo na wala naman sa Bible. Even the providential, anong ibig sabihin nun? Merong pagkilos ang Panginoon na magiging particular para sa iyo. Yun lang ibig sabihin. But it will not go beyond doon sa divine guidance and teaching. Kaya nga inuna ko yun eh. May divine guidance, tapos may providential. Di po ba? At pangatlo, yun nga yung sinabi ko, consult an enlightened mind and conscience. Yun. Kaya ginamit ko si sister kanina, enlightened na siya ngayon ng mas higit kaysa sa inyo. Noon, kasama-sama nyo lang siya na single. Ilang buwan na yung anak niya. Konti pa lang yan. Pero enlightened na siya sa katotohanan. Di ba? Habang nagtatagal yan, yung enlightenment niya goes along with that. So dapat, tinatanong natin. Kaya nga tayo magkakasama sa church eh. Kaya nga may one another tayo. Because God is surely helping us. Kaya, tingnan nyo sila enlightened yung mind nila, yung conscience nila. Meron silang example doon sa kaibigan nilang si Daniel. Kung maintindihan nyo itong kanyang mga kaibigan. Yung tapang ni Daniel, yung commitment ni Daniel sa Diyos, natangatangay sila ng gusto. Kaya ngayon sila, pinakita sa atin, hindi naman sinasabing nando si Daniel, nagkaroon na sila ng matibay. So, second, hindi lamang yon, practice a course of action in harmony with what you already know. Verse 18, di ba? Mag-practice ka. Meron kang alam, dapat practice a course of action in harmony with what you already know. Sa verse 18, kaya ganun. Sabi niya, di ba, nagsimula ito doon sa, if that is the case, sa verse 17, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But, if not, yan ang mga wala sa believer eh. Parati na lang silang, sabi nila yung, para bang sa believer, but by faith, parang puro positive ba? Diba doon tayo? Okay, I believe in God, I trust God will, Wala silang if not. Di ba? Kayo, may if not? Sa inyong panalangin? Sila, hindi pa yan nananalangin sa kanilang karanasan. With confidence. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Nandun yung assurance. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Fix na fix sila.
Pero meron silang if not. Is that without faith? No! It is coming from what? The providential leadings of the Holy Spirit. Alam nila. Bakit? Prisoner nga sila sa Babylon. Diba? Na-destroy nga yung bayan nila. Nasira nga yung pinaka-temple, which is the house of the living God nung time na yon. Embrace from this. Alam nila, there's a possibility that naniniwala pa rin sila, may purpose lahat, ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Confident sila na kung i-deliver sila ng Diyos, kayang-kayang gawin ng Diyos yon. God is able. Man is not, parang pinag-aralan natin kanina. Kung gusto tayong i-save ng Lord, God is able to do it without your help. Without anyone's help. Pero may if not. But if not, anong gagawin nyo? Gagalit kayo sa Diyos? Hindi na kayo magsisimba? At maglilingkod sa Kanya? Ano ba mangyayari sa buhay nyo? Ito yung response nila. No? They practice a course of action in harmony with what they already know. There is a vast difference in knowing and doing. Cultivate a deep conviction of the truths and develop small to big steps in fulfilling it. Hindi mo naman magagawa ng biglaan ang mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos. Diba? Gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating kaalaman patungkol sa Kanya, sa Kanyang anak. In one sitting ba yan? Magagawa mo? No. It takes time. It takes progress. Pero dapat, yung time na yon, kasabay ka. Diba? Binibigyan tayo ng time ng Panginoon sa ating buhay. Dapat kasabay ka. Pag naiiwan ka doon, parang ano yan eh. Bakit? Halimbawa, nag-aaral tayo pag Wednesday. It is a church-stated gathering. Diba? Bagamat we are, ang tawag ba dyan, virtual? No? Virtual lang, yung BS natin. So dyan, may mga natututunan tayo bilang mga church members. If you are habitually absent, diba? Yung blessing na binibigay ng Diyos through His Word, doon sa mga miyembro, na-experience nila. Nare-renew, maaari sila, na-establish sila. Ikaw na hindi. Hindi. Kaya nga minsan, nagkakagulo sa church. Pag merong gustong gawing corporate yung church, may kontrabida. At madalas, yung kontrabida, yun yung madalas umabsent. Kasi, he cannot be in harmony with the minds and heart of those who have been faithfully listening to the blessing of God's Word. Hindi ka na in harmony doon. Yung nire-raise mong issue na pag-usapan na. Kaya nga minsan, ikaw yung kontra ng kontra, parang yung mga miyembro, no? Para sa kanila, trial ka sa faith nila. Diba? Kontra ng kontra. Man dyan, parang nainis ka. Pambira to. Absent ng absent. Siya pa yung matanong. Nagpe-pray ka tuloy, Lord, ba't ba nagkakaganito ako? Hindi mo maalis na ituro siya, no? Kunin mo na kaya, Lord. Huwag naman ganun yan. Panalangin. Diba? Kumbaga sa tatay, do not exasperate your children. And sometimes, dahil hindi nakasabay yung isa, yung personality pa naman niya, talkative, di ba? May ganong personality po, di ba? Basahin nyo lang yung Bunyan's Progress, di ba? Si talkative. Galing sa theology, di ba? Talkative. Yun nga, natatawa tayo, pero isang bagay yun. Pero kung tayo consistent, di ba? Dapat mag-develop ka. Gumawa ka ng small to big steps in fulfilling it. Hindi naman binibigla ng Lord yan eh. Maliit lang. Kaya nga, pag kinakaunselan ko kayo, parati ko sinasabi yun. Pag tungkol ito sa salita ng Diyos,
dapat, kung ano yung kaya mo, kung anong alam mo, simulan mo na. No? Kasi pag hindi mo yan sinimulan, makakalimutan mo lang yan. And in the end, walang nangyari sa'yo, wala ka na gain. Pero kung you practice a course of action, ito, ipinapakita lang bakit ganyan sila kalakas. Meron mo, kausap mo, king. Kausap mo, emperor yan. Kahit ano sabihin yan, tapos ka. Hindi naman yan kailan approval pa ng Senate, yung Congress. Parang si Trump yan, kung ano maiisip, Bombay na yan. Boom! Kaya nga, di ba, gusto nyo angkinin yung Greenland, nagiging ano na nga siya eh. Di ko alam kung anong tawag sa ganyan, di ba? Sasabihin niya, mga kakampi niya yung may-ari nun. Denmark. Sabi na nga, pambira naman yan. Kukunin, sinasabi sa kanya ng Great Britain, mga ano. Kukunin yan. Hindi, kukunin ko yan. Kung hindi sa magandang usapan, sa barumbadong ugali. Sakupin ko yan. Ang dahilan niya lang, maprotektahan ang Amerika. Pag ako yung president ako, sasabihin ko sa kanya, yung bomba naman papunta ng Amerika, dadaan lang sa sky ba't kukunin mo tong lupa? Diba? Yan, papunta lahat sa inyo yan. Pag kinuha mo to, pati yung sa amin, papunta sa inyo. Makikisama kami dyan. Hindi sila magkakagulo. Ganon yung emperor yung time na yun. Pag sinabi niya, sunugin ka, sunog ka kagad. Di ba ganon ang ginawa? Nagtapang-tapangan sila. Then, sa verse 19, then Nebuchadnezzar was full of fury. Hindi natakot sa kanya. Kulay mo, emperador. No? Hindi, baka alak yung maisip niya. Emperor siya. Ganon. No? The expression of his face changed. Talaga nagbago. Parang, nung binabasa ko siya, ito na-enjoy ko Di ba, imbis na yung Kristiyano, ang ano mo, dapat di ba yung Kristiyano, nininervyos, nasatakot, di malaman yung gagawin, dito baligtad Yung nilarawan, cool na cool tong tatlo. Tapos yung emperador sabi dyan, the expression of his face changed toward Shadrach, Meshach, Abednego. He spoke and commanded that they hit the furnace 7 times more than it was usually heated. Nawala na nga sa bait yung pinuno sa sobrang galit. Kahit na po hindi mainit yung kahit panlaga lang na mainit na tubig doon. Ilagay mo yung kamay ko lang doon. Yung hiyaw ko baka marinig sa buong barangay. Yung kalan lang, lagay nyo yung kamay nyo doon. Yan, furnace, initin mo ng kung ilang beses. Kaya nga lalapit pa lang yung tao, di ba, sunog. Patay. Naluto na sila sa sobrang init. Ba't niya papainitan ng ganun to Bakit? Armored ba yung taong ilalagay niya doon? Ano na siya Nagulat din siya sa ipinapakitang kapayapaan sa buhay. Nung tatlo na yon, sa gitna ng napakatinding pananakot na ginawa niya. Ang sinasabi sa kanya, hindi man kami iligtas ni Yahweh sa furnace mo, hindi pa rin kami sasamba diyan sa rebulto mo. Di namin gagawin yan kahit kailan. What? Fix na. Because, obviously, parang si Daniel yun, di ba nung nananalangin siya, 3 times a day, may nag-isip din ng masama sa kanya. Natinag ba si Daniel? Hindi. Kasi mula nung bata pa, meron na silang consistent action doon sa alam nila. Yun nagsimula lang sa diet, sa pagkain. You see? Diba? Tumibay sila kasi may mga course of action na silang ginagawa noon. Kahit mahirap yung buhay, nagtitiwala sila sa Panginoon. Si Joseph, ganun din. Naalala niyo si Joseph. Ginagawan siya ng masama ilang beses. Pero yung karanasan ng masama na yun sa buhay niya at yung naging karanasan, yung providential working ng
Spirit sa kanyang buhay, lalong nagpatatag sa kanya. At nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa sa gitna ng threat. Dito, itong makapangyarihan, itong kung ano man ang sabihin, pwedeng mangyari at gawin, siya pang nababagabag. At sa pagkabagabag, kasi siguro sa kanyang buhay, hindi pa siya nakakita ng subject niya sa kanyang kaharian na ganun sumagot. Pero nakita niya, there is something in this tree. Bagamat may karanasan na siya. Kasi nabalitaan niya naman, kaya nga sila na-promote di ba? Bakit ba na-promote itong si Daniel at saka niya yung mga tatlong kaibigan? There was already a display of God's favor upon them. But the ungodly, hindi talaga siniseryoso yung mga bagay na yun na dapat maging biyaya sa kanila. Kaya pag tinignan mo yung tatlong kaibigan ni Daniel, we are not going to. Fixed na sila. They were not merely saying that they should not worship other God, but they are saying they will not do it no matter what. I-abandon man kami ng Diyos sa furnace na ito, we will not worship idols. Paano sila nakarating doon? And so thirdly, na isang tinuturo ng passage, I believe, in looking at this, develop your confidence in God. In the end, yon ang mabigat na turo. Learn to rely upon God's given strength to His people. Diba si Paul, anong pinagmalaki niya? When I am weak, then I am strong. Ano yung budget? Hindi. Sinabi niya, naging mabiyaya si Jesus sa kanya. The very strength of Jesus was given to Him para harapin niya. Minsan nakakalimutan natin, itong mga mahilig sa blessing na ito that are earthly, nakakalimutan nila yung patotoo ng scriptures. The great men of God suffered and God allowed it. Why would He exempt you? Tell me. Why would He exempt you to have a difficult life in this world? When in fact, the most faithful did this because God is in the business of making you like Christ. Kaya nga sinabi niya, in this world you will have. Why? Ang pattern kasi, yung anak niya. Tayo, iba-iba yung dinadaanan nating pagsubok, kung ano yung mahirap sa atin. Diba? Sa aspeto, pagka iibahin mo yung buhay mo, kahit tulad ng ibang kapatid natin, bakit natin ipinapanalangin sila? Para lang may ipanalangin? Hindi po. Pag-asawa po, papasok ka sa ibang uri ng buhay na hindi mo pa ipinamuhay kailan pa man. Nang ikaw ay buhay pa. Di ba? May karanasan na ba kayo na mahalin mo yung asawa mo katulad ng pagmamahal ni Kristo? May karanasan na ba kayo na may karanasan kayo, isubmit nyo yung sarili nyo sa iglesia? Kaya nga kung hindi kayo submissive sa authority sa iglesia, mahirapan kayo mag-submit sa asawa nyo. Kahit nasa Bible yan, bakit? Hindi naman perfecto yung asawa nyo. Marami ang kapintasan, makikita nyo yan habang lumalapit. Diba? Sa malayo, pogi, habang lumalapit, dumadami yung tagyawat. Hindi lang tagyawat, pati yung uka na iniwan ng tagyawat, nakikita mo na rin. Nakakatawa kayo, di ba? Ganoon sa relasyon. The more closer the relationship, the more trying it would be. Hindi ko sinasabing, wag na lang mag-asawa. Hindi yan ang turo ng Scripture. Ang Diyos ang nagde-decide niyan kung dapat kang dumaan sa panibagong uri. Ibang uri ng buhay po yun. Hindi niyo makukumpara.
kung kayo kagaya ko, nag-asawa ko, 34 na ako. Hindi ko makukumpara yung buhay ko magmula nung 1-year-old ako hanggang 34 ako, nung namalayan ko na kung anong buhay. There's nothing to compare it with having someone with you sa buhay. Diba? Di mo naman kaano-ano, pakainin mo, di mo naman kaano-ano. At least yung mga kapatid ko, nanay ko, kung sweldo ko, bigay ko sa kanila pinalaki ako noon. Diba? Eto, di mo naman kaano-ano yan. Pag-ibig lang yan Bibigyan ka, di ba? Kaya nga yung iba, umaangal. Yun pala yung realidad. May realidad po sa pag-aasawa na hindi pa natin nadaanan. Kaya nga, in advance, tinutulungan na tayo ng Panginoon Ang dami yan ang binibigay sa atin. Biro mo, dahil sa pag-aasawa mo, yung panalangin mo pwedeng hindi nasagutin ng Diyos. Hindi ko pa naranasan yung walang threat sa akin nung single ako doon. Ito, di ba? Ano sabi ng Diyos sa mag-asawa? So that your prayers will not be hindered. Biro mo yun. Puro ako answered prayer. Tapos nung nag-asawa ako, may possibility mahinder na yung answered prayers. Birang buhay yan. Diba? There are many realities in the scriptures that helps you. Na kahit hindi ka pa doon, alam mo yung realidad na yun. Sa buhay. But they are all. Kaya nga, in the end, diba, yung confidence mo magiging sa Diyos. Yun nga yung struggle na pinag-aaralan natin. Kunyari, para sa mga disipulo ng Diyos, yung sinabi ko sa inyo, sa Mark 10, di ba? Ang una nasagupan nila yung pag-aasawa Ay, di daw, sabi ng Diyos, doon. Pag nag-asawa ka, forever yan. Pag nag-divorce ka, okay, hindi ka maawat, divorce mo, pero hindi ka pwede mag-asawa hanggat buhay ang asawa mo. Huwag na lang mag-asawa, ganyan pala. Hindi mo pwedeng palitan. Tapos pagdating naman doon sa tinignan natin kanina, ay talagang matulala sila. Ito rin. Pero hindi dapat yan mangyari dahil unti-unti, hindi lamang na-practice mo yung course of action in harmony what you already know. You have developed your confidence in God. You learn to rely. Ang dami yung experience na nag-rely naman kayo. Dapat consciously i-develop mo pa yan. What? Observe nyo, what if they should be thrown into the fiery furnace? They had full confidence that their God would preserve them unhurt, even amidst those fearful perils. Suntok ba yan sa buwan? They really believe it. Kung sa pagkakasulat, kahit anong basa mo sa Hebrew nun, yun talaga yung ibig sabihin. Talagang realidad sa kanila yon. Paano kung hindi? They knew what their duty was. And that is, in some way or other, God would bless them in the discharge of it. Nagtitiwala pa rin. Kaya nga, if not, still, we'll stick to our duty to Him. Kasi alam nila, kinikilala nila, God has no obligation to explain to them why He did not. Yung ibang Kristiyano, they are trying to place God in that seat. Sila yung sovereign. God has to explain to me why He did this to me. Why He abandoned me. Why He did not help me. Make sure you're not one of them who is making God accountable to you, to your joy, to your happiness. Diba? Kaya nga, talagang kinekalabutan ako dun sa mga nagtuturo. You can demand it. What? Demand what? From God. Diba? May mga ganun Let us demand it from God. Because He promised it. Anong pinamis niya sa'yo?
Dumami pera mo, magkakotse ka, magkaroon ka ng malaking bahay. Tapos i-claim mo yan. See, the kind of mentality that others have developed because their heart is far away from the true God. Their God is Mammon. You cannot serve God and Mammon at the same time. No, there's no way. There will always be difficult duties. In difficult duties, what should you do? Confide to God for grace to enable you to do it. Meron kayong may experience na difficult duty na dapat mong gawin, pero komplikado yung sitwasyon mo sa buhay. Kahit anong isipin mo, parang hindi mo magagawa fully, 100%. But you can do some of it, you can do a part of it, but not fully. So what do? Wag na lang. Hindi, gawin mo pa rin. And confide to God the other things that is causing you not to fully, give all. Yan, difficult duty kasi. And allow God to teach you how to handle that difficult duty. Pero dun sa difficult duty na yon, pag may nakita kang pwede mo nang simulang gawin, gawin mo na. Okay? Doubtful of consequences. Diba? Magtitiwala sa Panginoon. Wala kaming pagkain. Mamaya, paano magtiwala kayo walang dumating na pagkain? Ang gagawin ko, di ba? Yung doubtful consequences na magiging decision ko. Hindi ako utang sa tindahan, bad testimony. No? Magugutom yung anak mo. Gagawin mo. In doubtful of consequences, trust God to give you direction. No? Kasi baka ang umiiral pride mo. Kaya nga nandito tayo. Kaya nga ako ini-encourage ko. Huwag kayong mangungutang sa unbeliever. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagan nyo, isa man sa amin. Yan. Isusubo ko na yung mga kapatiran. Kahit magalit sila sa akin. Yung pinakamalapit sa'yo, tawagan mo, kontakin mo. Pag tinanong ko, ba't ako yung pinunta ko? Sabi ni Pastor Joey, sige, taya niyo pangalan ko dyan. Bakit? May duty tayo sa ating kapatid. And let us, huwag tayong sasabihin nakakahiya. Hindi siya nakakahiya. Nilagay tayo sa ganung sitwasyon ng Diyos dahil nga, nagmamahalan tayo sa isa't isa. Baka sinusubukan ng Diyos kung gaano kalalim yung pagmamahal natin sa kapwa. So, pag tatawag ka sa kapatid mo, ba't ka tumawag kapatid? Bibigyan kita ng pagkakataong mahalin ako. Natutunan ko kay Pastor Joey. Kailangan ko tulong mo. Ayos? Sabi niyo, utak lang. Hindi utak yun. Kailangan mo naman tulong eh. Ang pagtulong po is an opening for each one of us to be able to do something good which God prepared beforehand. Yan ang dapat mong isipin. Bakit ako ang nilapitan nila ng taong ito, ng aking kapatid? Diba? Di naman kami close. Bigla ako nilapitan. Anong hindi kayo close? Diba? You're close in the sense na magkapatid kayo kay Kristo. Di ba kayo close nun? Maring hindi kayo mahilig maghuntahan. Kunyari, mga kapatid ko, hindi naman kami mahilig magkita, magkwentuhan. Pero kung mga kapatid ko, pag humingi sila ng tulong, hindi ako nagdadalawang isip kung kaya ko. Kung kulang yung kakayahan ko, sinasabi ko rin, ito lang pwede kong itulong. Papadala ko kaagad sa'yo. Minsan, may apology ka pa ng konti, di ba? Because ang gusto mo, matulungan. Dapat, yung spirit natin ganun, di ba? Maring ginagawa ko sa Diyos. Pagkakataon mo na para tulungan ako. Dapat sagot mo, Amen, brother. Tutulungan, ano ba? Diba?
Iyon naman sabi, what a joy. No? Kayo ba joyful sa brotherhood? Pag dumating na sa instance na kailangan ng tulong ng isa. O joyful lang tayo pag magkakainan na hindi tayo nagbabayad. O, hindi ganon sa buhay. Diba? Kaya nga, tayo, meron na tayong inihahanda in advance. Kasi alam natin, no, the poor will always be with us. Yun naman sinabing everyday poor sila. Pero darating ang panahon, some of you will become poor. And you will need the help of others. Nyari, yung anak nyo, suddenly, nagkaroon ng kailangang operahan. 100,000. Ay, maring sumisweldo ka, nakakakain kayo araw-araw, nakapag-Jollibee kayo. Pero yung suddenly, magbabayad ka ng 100,000 sa hospital, you have become poor. Diba? Hindi mo kaya yan. Buti sana kung babayaran ko, donut pa rin. O, pagdukot mo, kaya mong bayaran. So, if God places His finger in that sa buhay mo, ano mas sasabihin mo? Lord, why did you put me in this situation? No. Diba? Napakalaga na matutunan po natin yan. So in closing, no, let me close it by giving some benefits derived kung i-adapt natin sa ating buhay yung natutunan natin. Number 1 is the life that will give you peace and security. Kasi kumbaga sa handa ka na ihanda mo. Kahit sa mga surprises, yung buhay mo. Secondly, it's the life that will not embarrass you. No? It will not embarrass you. Especially in front of unbelievers. And thirdly, it's the life that influences others for the better. Ba, isipin nyo, yung buhay nitong tatlo, kung kahit pa paano sa pagtsatsaga, sa pag-respond sa biyaya ng Diyos, makarating tayo doon, may establish ng konti, yung iba't ibang aspeto sa buhay natin, di ba? It's the kind of life that can influence others for the better. It's the kind of life that will not embarrass you. Sa harap ng iyong mga anak, no? Sa harap ng ibang tao, maaaring hindi sila mananampalataya. No? You may not be perfect, but it's not going to embarrass you. It's the life that will give you peace and security. So, yun po ang pag-isipan natin sa kanilang buhay. Yun po yung mga lessons na gawin nating a little challenge sa atin. Maring okay naman yung life nyo, parang sila. Pero paano kung biglang sa providensya ng Diyos, baguhin niya ito? Handa ba kayo? Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kami po ay muli nagpapasalamat, Panginoon, sa mga karagdagang pagtuturo na ipinagkaloob niyo sa amin, na nawa sa inyong biyaya maging wisdom sa buhay namin, sa pagharap-harap sa iba't ibang sitwasyon sa buhay na hindi po namin kayang isipin kung ano ito. Ngunit may mga bagay po na pwede kaming gawin upang hindi man kami humaharap sa ganitong kalagayan ay magawa namin. At katulad ng mga kaibigan ni Daniel, no, there can be many gains that we can have sa moment ng buhay na ipinagkakaloob mong mapayapa ito. Naging mapayapa ang buhay ng tatlong itong magkakaibigan ng medyo mahaba-habang panahon bago sila humarap sa mga maling kaisipan ng mga nakakasama na nila doon sa paligid na naki-impluwensya kay King Nebuchadnezzar. At sana po, makadevelop din kami ng ganung uri ng kahandaan at katatagan sa pagtitiwala sa aming Panginoon. Pagtitiwalang gagawa siya ng mabuti
at parating mabuti. At kung sa aming paningin, ang inaasahan naming mabuti seems to be negative, still, Panginoon, tulungan mong katulad nila, we will stick to what we know is our duty and responsibility as those who claim to be followers of Jesus Christ. Thank you so much again, Father. In Jesus Christ's name. Amen.